Okay, ito nga yung panayam nila kay Mayor Vico Soto, ano? At nagtanong dito si Igan kung ano ang susunod kasi pangatlong term niya bilang mayor at ano ang susunod at ito nga ang kanyang sagot, mga kaibigan. Yes, sir. What's next is the next 3 years, pagtitibayin natin yung mga nasimulan na pagbabago, reforma. Kailangan siguraduhin natin na ma-institutionalize. Ibig sabihin, dapat kung sino yung mga susunod na leader sa Pasig, sisiguraduhin natin na mas mahirap nang gumawa ng masama, mas mahirap nang maging korap, mas madali nang maging mabuti, at mas madali nang maging tapat sa LGU ng Pasig. Sabi nga namin dito, Yun, no? At kung titignan natin yung track record nga ni Mayor Vico Soto, ano, dyan sa Pasig, talagang gumawa siya ng magandang halimbawa, no? Tignan natin, ito bata pa itong naging politician pero malaki ang ipinagbago ng Pasig dahil sa kanya at ganoon din sa kanyang buong team. So, kung ito nagawa niya, dapat ito ang dapat tularan ng iba pang mga politician, ano? Na kaya sila hinalal ng mga tao para tumulong sa mga tao, no? Hindi yung ihalal ng tao ay magpahirap sa tao. Nakuha niyo yung mga sinasabi ko. Kaya ito ang magandang halimbawa, no? At mayroon pa yung mga sinabing ano dito. Tingnan natin. At isa nga sa tanong ni Atom, mga kaibigan, kung ano ang natutunan ni Mayor Vico nitong nakaraang halalan, no? Kasi matindi ang paninira ng kalaban niya sa politika sa pamamagitan ng sa social media. And ito nga yung mga kanyang sinabi. At isa dito ay yung maruming halalan, pagbabayad ng mga butante, gano'n. At sige, tingnan natin, pakinggan natin ang kanyang mga sinabi. Nako sir, kakaiba po yung 2025, ano? Talagang lahat ng pwedeng pagdaanan siguro na pagdaanan namin. Lahat ng pwedeng ibato, lahat ng pwedeng kwentong iimbento, lahat, ano. Pero siguro, sa laban na ito ngayong 2025, na ipakita po natin na ang tao ayaw na sa tradisyonal na politika, ayaw na sa siklo ng korupsyon at maduming politika, ayaw na ng mga lumang kalakaran gaya ng vote buying, ayaw na nila ng lumang kalakaran gaya ng kickback sa gobyerno. Gusto nila ng makabagong politika, makabagong paggogobyerno, at handa silang suportahan ang mga kandidato na magpapakita ng makabagong politika at makabagong paggogobyerno. Yun. Ito sana, kaya sinabi ko kanina, no? Ito dapat ang tularan, ano? Kasi si Vico Soto talagang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang sugpuin ang mga hindi magagandang nangyari o mga gawain ng mga nakaraang nakaupo dyan sa Pasig, ano? So, ito ang magandang politiko na sana tatakbo sa national election itong 2028. Kung pwede lang, pwede siyang tatakbo bilang presidente, ano? Dahil makikita natin ang Pasig noon at ngayon, ano? At hindi lingi dahil maraming mga taong witness sa kanyang mga ginagawa, ang kanyang mga magagandang ginagawa dyan sa Pasig. Isa pang tanong ni Igan, ano, dahil nga last term nga ni Mayor Vico at ang mga ibang politician pagkatapos ng kanilang last term sila ay tumatakbo sa ibang larangan katulad ng halimbawa bababa sila o di kaya aakyat sila
akyat, meaning to say, akyat sila sa national level. Okay? At ito yung tanong ni Igan ngayon. Ito naman ang sagot ni Mayor Vico. Wala po akong balak. Yan naman po ang lagi kong sinasabi. Kasi yan naman, wala akong balak. Kaya sana, hayaan din po ako ng mga tao na magtrabaho. At hindi yung lagi po akong pinipressure o na mag-isip ng kung ano-ano. Importante, magtrabaho po tayo every day. Let's take it one day at a time. Let's do the best where we are right now. Focus po tayo. Yun, maganda yun. Maganda yung sinabi niya. Hayaan muna natin yung susunod na eleksyon. Kumbaga, yun yung sinasabi niya. Hindi muna niya yun yung kanyang iniisip, kundi ang pinagpupukusan niya ngayon kung nasaan siya ngayon at kung ano yung binigay ng taong bayan na kanyang trabaho. No? Kasi last term nga niya, pero kung sa akin lang, etong aking gustong maging presidente. Kasi halimbawa na lang ang kanyang lugar, ang magandang ginawa niya dyan sa Pasig. Yan yung titignan natin. Kaya sana si Mayor Vico ang tatakbo bilang presidente itong susunod na 2028 election, presidential election. Siya dapat ang susunod na maging presidente after ni BBM. So, yun lang mga kaibigan. At kung ano man ang inyong tugon, gusto nyo rin ba na si Mayor Vico ang magiging susunod? O gusto nyo ba na tatakbo rin siya sa national level at bilang presidente? Ay sa akin, bilang presidente ang gusto ko kasi nasubukan na ng Pasig. At gusto kong masubukan niya naman, subukan naman natin sa national level si Mayor Vico. Okay? At i-comment nyo lang sa baba kung ano man ang inyong mga kuro-kuro patungkol din kay Mayor Vico. Maraming salamat. At sa mga hindi pa subscribe, mag-subscribe na po. At pinutin ang notification bell upang kayo pa ay ma-notify sa aking mga susunod na videos. Thank you very much and God bless.